tatay, kaya po, meron kayong fellowship sa labas. Ito na sa labas dyan. Alam mo, enjoy kayo. At ang ating mga miyembro sa Lumba na narito rin para din lumabas dito sa labas. Si Brother Mike, si Brother Romeo, kumanta po sila kanina at okay. Alam ka rin si Romeo po ngayon. Kasi Brother Jason, birthday. Okay, tapos hindi may bago sa book of 1 Kings chapter 2. Alam mo na muna ka, kapitang 2, 1 Kings chapter 2. 1 Kings chapter 2. At blessing din po yung recognition ng mga tatay sa Pantalina. Meron pang dalawang naligtas ng mga tatay. Mga tatay po na pinili po ng mga anak nila na mga dalaw. At iba yung recognition doon. Talagang bumabahag ng luha. Nung nakaraang Mother's Day, bumabahag din ng luha. Kaya umiyak ko, basa ako, nagpalag ako ng damit. Kanina ganun din, bumabahag din ng luha. Kaya ako'y naligo. Salamat sa Lord. 1 Kings chapter 2. Akal pa po ng hari, kapital 2. 1 Kings chapter 2 at muli po ay ibig ko na ready ang Bible nyo, ballpen at papel at makuha nyo po yung mga mahalagang mga lesson na ibig ko po na maitanim sa inyong mga puso at inyong isipan. Okay, 1 Kings chapter 2, now verse number 1 to number 4. 1 Kings chapter 2, verse number 1 to number 4. Nakita po ninyo, no? Verse number, chapter 2, 1 to 4. Nakita na po na lahat? Okay, sa likod, ha? Sa likod. Okay, sa gitna at sa harap. Okay, at sa tagiliran po. Tagtuloy sa tagiliran po. Okay, alright. Verse number 1 to number 4. Ready po kayo? Sabay-sabay tayo. Now the days of David drew nigh that he should die. Okay, papalis na si David. Amen? Papalis na siya at iiwan niya yung kingdom sa kanyang anak na si Solomon. Okay, dahil ito, he charged Solomon, his son, saying, nag-iwan siya ng habilin. Alright? Ng habilin o ng tagubilin. No? Bilang isang godly father. Amen? Alright, ano yung kanyang tagubilin? Ay niya, anak, I go the way of her. Be thou strong, therefore, and what? Show thyself what? Aman. Alright? Now, bakit kailangan sabihin si Solomon? Show thyself. Aman. Bakit kailangan? Okay, anak siya ng hari. Lumaki si Solomon, okay, sa pagpapalaki ng mga alipin, mga bantay. Amen? May tagapagluto marahil, may tagapag-alaga. Paano sila? Amen? Na marahil hindi nakakahawak ng lupa. Pwede, di ba? Okay, Solomon, anak, show thyself, anak. Na marahil din ay bakala lambot-lambot. Ano ba ito? Marahil din kung magsalita ay parang matapagambag. Pumipinantik. Ang lintik. Parang gano'n. Ano ba ito? Amen? Marahil ay parang bakit ka ba ganyan na? Ayaw mo magsalita ng balaw-balaw. Amen? Baka pagka nandun ay puti. Ano ba ito? Sana na. Iiwan ko sa yung kingdom. Now, kilala ni Solomon ang kanyang anak, ang kanyang tatay. Tama? Si David Iswa ay wahyo. Bata pa lang si David ay talagang mandirigma. Ano ba? Kanyang buong tapang, nahirap, itong si Goliath.
Follow me? And let me remind you, bago niya makaharap si Goliath, ano muna yung kanyang mga kinakaharap? Lion and bear. Malalaki. Tama? At may pagkakataon pa na mismo yung kanyang anak ng tupa, sabi niya, tama? Ay nasa bibig na ng layon. Nakita sa Bible daw. Inaagaw pa niya. At yung layon ay kanyang pinagpatay. Di ba alam? Naging tapat siya sa maliliit mula sa bear, sa lion, di ba? Okay, ngayon, pinagtiwala sa kanya ng Lord si Goliath. And after that, 1,000 na Philistine. Amen? Ngayon, king na siya, 40 years siya naging king. Bagamat king, sumasama pa rin sa mga bigmaan. No, papalis na siya. At iiwan niya yung kingdom sa kanyang anak na Solomon. Amen? Na wala ako alam na si Solomon, during yung kanyang kabataan, yung kanyang pagkabataan, napasama sa digmaan. Are you listening? Amen? At binigit ko sa inyo minsan na tila hindi akalain ni David na Lord, si Solomon. Solomon? Hindi ba si Absalom? Hindi ba si Adonijah? Are you listening? Si Solomon? Eh, parang hindi pinapinantig. Tama? Kaya sinabihin ba na, show thyself, Amen! Be a man! Be a man! Be a man! Now, in verse number 3, notice, and keep the church of the Lord thy God to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgment and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself, that the Lord may continue his word which is spake concerning me, saying, keep thy children, take heed to their way, to walk before me in truth, with all their heart, and with all their soul, there shall not fail thee, set him a man on the throne of Israel. No, kanina umaga, ay ating piniusapan yung importance sa bali godly men. Di ba? Ang kahalagahan ng isang makadiyos na ama. Okay? Now, let me remind you, the word godly means what? Devoted, di ba? Godly means devoted. Ano pa isa? Committed. Ano pa isa? Ano na tayo? Sincere. You see that? Committed. Sincere. Ano pa isa? Devoted. Amen? Godly. Okay? Nung Tagalogin naman, tapos na. Maka-Diyos lang. Are you with me? Amen? Yung si David ay godly father. Alright? At ngayon ay nagbibigay siya ng tagupiling bilang isang godly father at nagbibigay siya ng godly advice or what? Payo sa kanyang anak na si Solomon. Amen? At si Solomon kinakailangan maging wise para pakinggan yung kanyang ama na nagpapayo sa kanya. Di ba namin? Amen? Now si David ay well-experienced. Amen? Man of God. Amen? Amen? Kaya sabi ng Bible, di ba? Okay, a wise son heareth his father's what? Instruction. Amen? Amen yung son? Nagtagubin siya. Nagbigay siya ng godly advice sa kanyang anak na si Solomon. Alright? Nagbigay siya ng advice. Sa ganung paraan, itong si Solomon ay maging isang mabuting ama at mabuting hari ng bansa Israel. Okay? Now, ibig ko ngayong gabi ito, kaya ating tignan kung paano nagpayo itong si David bilang isang godly father. Alright? Kaya ito ang tignan niyo, the role of the godly father. Kaya umaga yung importance, hindi ko man, again naman, the role. Ano ang tungkulin ng isang godly father? Alright? Sa kanyang pamilya. Okay, tayo mo natin tumayo. Tayo mo pray. Okay, naging ko si Brother Paulo, pag-pray natin pag-uusapan nito.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y patuloy na pupuri at papasalamat sa patuloy na biyayang pinagkakaroon niyo po sa amin, Panginoon. At sa gabi po nito, nilalapit po namin sa inyong aming pastor. Pagpalaan niyo po siya, Panginoon. Gamitin niyo po siya para sa mensahe po ngayong gabi. Maging pagpapala po sa bawat isa. Higit sa lahat po, Panginoon. Naway tulungan niyo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Maging bukas ang puso't isipan ng bawat isa. Higit sa lahat, matanggap namin ang biyaya na ito na ayon po sa inyong salita. At patuloy dalangin namin, Panginoon, sa dakilang pangalan ng Panginoon tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Ay, kulang po kayo. Nawa Ama ay napakahalaga sa pamilya. Okay, pinagin ko sa inyo, no? Ang isang Ama ay talagang marapat lamang nagbigay ng advice sa kanyang anak. Okay? Pero of course, anong kasing advice? Godly advice. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ano pa? Direction. Diba? Nagbigay siya ng direction. No? Okay? Hindi niya dapat isipin na alam niyo na yan. Alam niyo, no. Talagang mahalaga nagbibigay siya ng advice, nagbibigay siya ng direction sa kanyang mga anak. Nakita natin kay David, diba? Bilang siya, ano kasi natin si David? Okay? Godly father. Okay? Aalis na siya. Kaya nagbigay pa rin siya ng advice. Kaya makikita mo ka, David, yung role ng isang godly father. Okay? The role of a godly father. Alright? Now, ano sabi niya kay Solomon sa verse number 2? Show thyself a man. Sa verse number 2, 3, sabi niya, keep the church of the Lord thy God. Pinag-ahanda na yung kanyang anak. No? At sa talatang 4, binanggit niya kung bakit kailangan. That the Lord may what? May continuous word, which is faith concerning me. Okay? Patungkol sa iyo. Alright? So kaya nga makita niyo, what is a godly father? And what is the role of a godly father? Number 1, a godly father, number 1 is what? Alert. Alert. Okay? Ang isang ama, na devoted, committed, sincere sa Diyos, is what? Pakalakas, say what? Alert. Mapagbantay siya. Okay? Iniisip niyo yung pwedeng mangyari. Nakikinig niyo sa akin? Iniisip niyo pwedeng mangyari. Okay? Kaya siya po'y mapagbantay. Ganun din ang salita ni Pablo sa mga taga-Corinto, hindi ba? In 1 Corinthians 16 and verse number 13, ano sabi ni Pablo? Watch ye. Kita mo? Pinagbabantay niya. Di ba? Tinuturuan niya ang mga taga-Corinto na maging what? Number 1? Yes, alerto. Sabi niya, watch ye. Ano pa sabi niya? Stand fast in the faith. Magpakatibay kayo. Magpakatatag kayo sa pananampalataya. You see that? Oh. Okay, you see, ito ang tungkulin ng isang mabuting ama, ng isang Kristiyanong ama sa kanyang sambahayan. Kaya, maging siyang what? Ano pakalakas? Alert. Alert for what? Tatlong bagay, ha? Alert for what? Una-una, for the coming of the Lord. Alert for what? Number 1? Yes, for the coming of the Lord. Okay, alert na siya. Magpagbantay siya. Amen? Sapagat ang Panginoon ay muling what? Muling magdabalik. Alam ko siya. Inihahanda niya ang kanyang buong sambahayan. Paliwanag ba naman na? Amen? Anong halaga ng salapi? Anong halaga ng ng tahanan? Anong halaga ng maraming pera? Kung may iwan naman sa iyong sambahayan. Anong halaga ng lahat? Amen? Kaya kung matatala yung yaman sa langit. Are you with? Alert for what? Paglakas? For the coming of the Lord. In Matthew chapter 24, verse number 40 to number 44. Sundan niyo po ako. Matthew chapter 24, verse number 40 to 44. Matthew chapter 24, Matthew 24, verse 44. Alright, tanda kayo? Okay, sundan niyo po, verse number 40, kung saan ang Bible? Then, sa pagdating ng Panginoon, verse 40, then shall the two be in the field. Pakalabas, ang isa'y kukunin, at ang isa'y
Iiwan. Verse 41, 2 women sa diwa. Dalawang babae ang nagigiling sa isang gilingan, ang isa'y kinuha, ang isa'y iniwan. 42, watch. Watch. Kaya nga, magbantay kayo. Sapagat hindi nyo nalalaman kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Kita mo? Inaatal sa tayo mga alerto. Maliwanag ba? Alerto, magbantay sapagat darating ang Panginoon. Notice verse 43, studio of 43. But notice that if the what? Okay, good man. Yung sino good man? The father. Sino good man? Ang good man yung wala nakuting ama ng tahanan. Maliwanag ba? Sino good man? Yung ama ng tahanan. Naman nyo. But notice that if the good man of the house had known, kung alam lamang ng isa ng ama ng tahanan, kung kailan darating ang magnanakaw, magbabantay siya upang huwag mapasok ang kanyang sariling bahay. Maliwanag ba? Amen? Now, si Kristo itinulad sa magnanakaw na darating mga oras mula ngayon. Amen? Kaya ang mabuting ama ng tanag, inihahanda niya ang kanyang sambayan na kung dumating man ang Panginoon ko, walang isa mang maiwan sa pamilya niya. Okay? What is the role of a godly father? A godly father is what? Alert. Okay? For the coming of the Lord. Kaya lagi kong sinasabi, bakit mga tatay, mga nanay, sigurado ba kayo na ang buong sambayan nyo ay kay Kristo? Siguraduhin ninyo na kung tumating man ang Lord, walang maiwan isa mo sa pamilya po ninyo. Amen? Huwag tayong masiyahan na lamang na yung ating mga anak narito rin kapag kalito ng umaga o linggo ng gabi. Salamat kung narito sila, pero higit sa lahat, maganda talagang ang mga anak mo may testimony. Nakikinig kayo? May patotoo ng kaligtasan nila. Okay? Gusto ko nang mangyari. Makinig kayo mo. Gusto ko nang mangyari na magkamisyan yung mga young people na hindi ko nakikita tumayo. Pakinggan ko kung save ka. Nakikinig kayo? Gusto ko marinig yung patotoo nila. Gusto ko makasigurado na isa man sa member ko walang naiiwan dito kapag dumating ang Panginoon sa Kristo. A godly man is what? Alert for the coming of the Lord. Amen? Amen? Kanina mo kasalamat siya, di ba? May dalawa tayong nanay, nalabaptismohan mo na, pero tumangga. Nakikinig ka sa akin? Amen? Natutuwa ako ng gano'n. Honestly, madalas iniisip ko ba doon, baka nakaka-experience tayo na pumakatok tayo sa mga bahay, di ba? Nakakatakot tayo ng mga member ng ibang church. Baptist din, Bible baptist naman. Nakakatakot tayo, di ba? Ang tagal ng dumadalo baptist, pero pati mo, are you sure 100% nasa heaven ka? Marami ka na-encounter. Hindi safe. Pero baptized. Sabi ko, baka may member akong gano'n. Totoo yun. Baka may member akong gano'n. Ayaw ko sabihin, baka mapahiya ko. Sino ko? Sino ba ako? Okay. Hindi baka mapahiya ako. No. Gusto ko talaga member ko. Save talaga. Wala kayo dito. Amen. Okay? Na pag nag-rapture, wala yung hahanapin ako. Si Pastor, wala sa bahay. Amen? Tapos nagtagpo sila sa church. Sister Papa nito, hinahanap nila yung anak ko. Wala sa bahay. Hindi ka buhay. Wala rin si Pastor sa bahay. Are you with me? Baka nasusubik na naman. Amen? Alert for the coming of the Lord. Okay? In Matthew 25, okay, verse 13. Abante po kayo. Matthew 25, verse number 13. Okay, ready? Bansa. Watch therefore. For ye know not, neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amen? Walang nakakaalam kung anong oras siya paparito. Amen? So a God the Father is alert for the coming of the Lord. Amen? Yes, sapagat sa pagdating ng Lord, yes, meron siyang warning at
at meron siyang iiwan. Amen? Na paano maiiwan? Anong mangyayari sa mga maiiwan? Anong mangyayari kung mayroong anak? Diba? O magulang na maiwan. Yes, bakit sila naiwan? Simple, naiwan sila sa pagkain, hindi sila ligtas. Hindi tunay ang pagtanggap sa Panginoon. Amen? Isinisin niyo po rin. Ito rin, so bakit ang lesson niyo ay about the faith? Ano yun ba? May dahilan lahat kung bakit gusto ko ituro. Ayaw kong maiiwan kayo. In saving faith, meron what? Meron na? Knowledge. In saving faith, ano yung pangalawa? Meron what? Assent. In saving faith, meron ano yung pangatlo? Conviction. Ano yung pangapat? Appropriation. You see? Ano yung number one? Knowledge. Knowledge of what? Christ. Amen? 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 Napakinggan ko mula sa Bible na si Kristo ay namatay na buhay na muli. Knowledge. But knowledge is not salvation. Hindi sa bakit meron kong kaalaman sa Bible, ligtas ka. Ano yung pangalawa? Assent. Assent is what? To agree. I agree. Nainiwala ko tama yung sinasabi ng Bible. Pero, hindi sa bakit lumos ang paniniwala, may ligtas ka. Di ba namin? Ano yung pangatlo? Conviction. Ano yung conviction? I really believe na pag tinanggap ko si Kristo, magkakaroon ng buhay na wala hanggan. That's conviction. But conviction is not salvation. Are you with me? Are you with me? Napakinggan ko mula sa Bible, kasi Kristo yung namatay na buhay na muli at siya ang tayong daan patungkol sa heaven. Knowledge. Amen? Amen? At naniniwala ko na kailangan siyang tanggapin bilang Savior. Ano yun? Assent. You agree? Amen? Amen? Naniniwala ko na pag tinanggap ko siya, maligtas ako. Naniniwala ko doon. Anong tawag doon? Conviction. But listen, hindi ka pa sa inyo. Marami sa Baptist churches hanggang 3 lang. Anong kailangan? Appropriation. Ano yun? Pag-angkin. Ano yung appropriation sa Tagalog? Inaangkin mo. Kiniklaim mo, Lord, tinatanggap kita. Bigyan mo ng buhay na walang hanggan. Ngayon. Alin na siya? Nagharap na ba sa iyo? Okay. Kaya nga bilang, tumatayo talaga bilang amarin, talaga nagtrabaho. Ayaw kong maiiwan ang sino man sa iyo. Okay? A God the Father is alert. Okay? Pangalawa, for the wiles of the devil. For the wiles of the devil. Alright? Now, anong magaganap? Anong mangyayari? Anong mararanasan ng may iwan? Yes, ang kukunin siya sa Panginoon. Maliwanag ba? Pero paano yung may iwan? Paano pag naiwan ang iyong anak? Paano pag naiwan ang magulang? Sa rapture. Anong mangyayari? Now, 2 Thessalonians chapter 1. Anong mangyayari? Anong mararanasan ng mga naiiwan? Okay? Anong maranasan na? Anong mangyayari sa kanila? Paano sila? Now, 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Nabalitaan ko, mayroong pastor ng Baptist na nagtuturo na, okay, na pag malapit yung rapture, magtatago kayo, magtatago tayo. Hindi ba din na? Takot sila sa rapture. Takot sila sa Antichrist. Kung hindi na, dapat matapos sa bakit bagong lumabas yung nasa langit na tayo. Tayong tumangka, tayong tunay na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Now, 2 Thessalonians chapter 1, anong magaganap? Anong magaganap? Anong mararanasan ng mga maiiwan sa rapture? Okay, 2 Thessalonians chapter 1. Alright, nandiyan na kayo? Verse number 8 to number 10. 8 to 10? Okay, kung nasa moment na ka, balik just na. Verse number 8. Okay. Verse number 7. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming what? In flaming fire. Taking what? Taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be
punishment ba? Okay, everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. When He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Nagatingin po yun? Talagang sila po'y makakatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Ano ba? Amen? Sa ating kaligtasan ang dumating. Tama? Sa kanila is what? Flaming fire. Vengeance. Okay? Ano pa? Everlasting destruction. Amen? Wala na silang kapag-kapag-asa. You see? So kaya nga, God, the Father is alert. Okay? For the coming of the Lord. And He is also alert for what? For the ones of the devil. Okay? Habang papalapit na papalapit. Okay? Ang Panginoon, doon ng Diablo ay lalo naman talagang abala-abala. At marami siyang katusuhan, marami siyang tagal sa was, mga kaparaanan upang mandaya pa ng mandaya ng mga tao. Especially, kayong mga nampalataya. Amen? Kaya yung 1 Peter 5:8 ay para sa Christian. Ano ang sabi ng 1 Peter 5:8? Sa mga Kristiyano? Be sober. You see? Be vigilant. Kayo'y magpakaseryoso. Naliwanag ba? Kayo maging mapagseryoso. Kayo maging mapapigil. Kayo maging mapagpuwet at mapagbantay sa pangalan yung kalaban na Diablo ay gaya ng layong umuungal at gumagala at humahanap ng kanyang mabibiktima. Okay? You see, alert for the words of the devil. Okay? Amen? Mapapantay. Okay? You see, nang-listen, ulitin ko lang ako niya. Okay? Maniligtas ka na. Alam ng Diablo, wala na siyang magagawa para maabot pa at matanggal pa yung kaligtasan. Alam na wala siyang kakayahan. Alam ng Diablo, hindi ka niya kaya ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Alam ng Diablo, hindi na kaya ikaw na agawin sa kamay ni Kristo. Pero magagawin ang lahat upang dayain ka pa rin. Sa ganun pala, hindi ka maging mabunga at sa ganun pala, huwag kang maging kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon. Maliwanag ba niya? Si Samson ay ligtas. Pero nagawang bulagin ng kaaway at namunta sa gitna ng kaaway. Bakit? Nadaya sa Diablo. Maliwanag ba? Si David ay saved. Kaya nagawa siyang dayain ng Diablo. At pinaniwala siya na walang masamang walang makakaalam na kanyang ginawa. Parantil na pinag-uusapan natin ang nangyari sa kanya. Okay? A godly father is what? Wise. For the words of the devil. Okay, ano ba? He is also alert for the things that are growing weak. Nakalakas na? Alert for what? For the things that are what? Oh, you see, nagbabantay siya. Alert siya. Alright? Binabantay niya yung mga bagay-bagay na baka nanghihina na. Anong pwede manghihina? Pananampalataya. Anong pwede manghihina? Paglilingkod. Naliwanag ba? Amen? Baka nakakadama ka na ng pagod. Okay? Alert for what? Pakalamas? For what? For what? For the things that are what? Growing. Now, remember Job? Di ba? Si Job, naghahain siya, hindi para sa kanya lamang, kundi naghahain siya ng burnt offering para kanino? Sa kanyang mga anak. Remember that? Baka yung mga anak na nakakalimot sa Lord, kaya pinaghahain niya ng handog. You see? Now, okay, a godly father is what? Alert for what? The thing that is what? Growing weak. Amen? Listen carefully mga anak. Kaya normal lamang kapag ang tatay hilig sa salita siya, anak, nagpe-pray ka ba? Normal lamang yun because a godly father is what? Alert for what? Alert for what? Things that are growing weak. Amen? O anak, nagbabasa ka ba ng Bible mo? Nakinig mo sa akin? Oh. Normal lamang na ang tatay mo sa anak. Okay, huwag kang gatayan sa kanila. Ha? Kristiyano tayo ay God's people, iba tayo sa kanila.
Amen, Christian? Normal lang mga tatay, anak, gumising na kayo. Mukhang pagka sa church, tatamad-tamad kayo. Kahapon lang, ganado kayo doon sa kabaliwan nyo doon. Normal yun. Magpasalamat kayo, meron kayong amang mapagbantay sa inyo. Ano yun ba? Binabantay na nga kayo, paganyan-ganyan kayo, lalo pag pinabayaan na kayo. Kasi baka may tato na kayo. Tama, hindi ba? Normal yun. Kasi kaya binigyan kayo ng ama. And be thankful. Ang mga is of godly Father. Godly Father. Marunong magsalita. Marunong na aga. Ano ba siya? Itinulong nila talaga. Okay? In Revelation chapter 3, verse 2 to number 3. Nakatayin niyo mo? Alert ng Panginoon, di ba? O kaya sabi niya, magpuyat ka. Patibayin mo ang bagay na natitira na malapit ng mamatay. Kaya mo yan? Sapagat wala akong masumpungan iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Kaya mo yan? Nakita niya ka sa iyong faith nila, ay wag, aandap-andap na. Malapit na mamatay. Ito mo? Alam ng ama yun. Nakikita ng dati yun. Okay? Kasi anak, parang nangihina ang faith mo. Anak, parang nanlalamig ka sa Panginoon. Kasi na? Okay. Verse number 3. Kaya, sabi ng ama, alahanin mo kung paano iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay parin akong gaya ng magnakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon dadating ako sa iyo. Okay? Yes, and God the Father is alert. Alright? Ano pang pangalawang? Steadfast in the faith. Matatag sa kanyang pananampalataya. Alright? Sabi ng Bible, sabi ng Bible, sa ating binasa kanina, ano po, sa unang Korinto, okay, 16:13, ano sabi ng Bible ko? 1 Corinthians 16:13. Okay, ano sabi ng Bible? Pakalakas? Ready? Watch ye, then what? Stand fast in the faith. Ganun nyo? Okay? Magsipag-ingat kayo at magpakatibay sa pananampalataya. Alright? Yes, a godly Father is what? Steadfast in the faith. Amen? Amen? Matibay. Nagpapakatibay sa pananampalataya. Hindi para lamang sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang buong sambahayan. Amen? Pag nanghina pa ako sa faith, kapag binigyan ko malamig ang pananampalataya, papaano ang sambahayan ko? Ay, hindi sa akin. Amen? Kaya sabi ko, yes, hindi perfect ang mga tatay niyo, hindi perfect ang iyong asawa, but be thankful. Ang mahalaga, nakita mo, nagsusumikap siya sa Panginoon. Okay, supportahan. Mag-i-encourage din kayo sa mga tatay na yan. Okay? Steadfast in the faith. Okay? In 1 Timothy 4 and verse 16, nagsalita si Pablo bilang ama o tatay sa pananampalataya ni Timothy. Sabi niya kay Timothy sa 1 Timothy 4:16, sunod mo ako, ready, basa. Take heed unto thyself, kita niyo? And unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt what? Save thyself, and sino ba? And them that hear thee. Nakita mo? Kanyang ini-encourage si Timothy, na mag-ingat sa kanyang sarili, mag-ingat sa kanyang aral, at magpatuloy. At sabi niya, sa pagkatsayon pagkapatuloy dyan, iniligtas ang iyong sarili, at ganoon din ang mga nagsisipakinig sa iyo. Ligtas for what? Listen, hindi ito salvation ng soul. Save the same.
for what? Saved for what? Listen question. Notice chapter 4, verse number 1. Okay? For what? Kaya now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Kita mo yun? Apostasy, tatalikod sa faith. So, ano sunod? Giving heed to what? Pakilakas. Seducing spirit at saan pa? Kita mo? Amen? Amen? Kahit save ka na, kung hindi ka mag-iingat, at kung ang tatay mo, ang ating mga ama, ay hindi alerto, hindi mapapantay, mapapahamak sila pare-pareho. Save sila, pero mapapahamak sila saan? Saan? Apostasy. Pagtalikod sa pananang, pagdaya, ano pa? Espiritu, hikayat. Anong pangatlo? Doktrina ng demonyo. Nakikinig kayo sa akin? Nakikinig kayo? Hallelujah? Listen yourself. Ano naman? Na habang paparating ang Panginoon, maraming tatalikod sa pananampalataya. Ligtas na pahamak pa. Ligtas na napunta pa sa mali. Nakikinig kayo? Amen? Yung mga saved na nag-backslide. Kita mo? Yung mga saved, pero yung pastor nila, walang Bible preaching, walang soul winning, walang doctrination. Pwede bang mangyari ng mga membro ka, baka maging Muslim pa. Nakikinig kayo sa akin? Ay, mga membro ka, mapunta pa ng iglesia pa, dating daan pa. Maliwanag ba? Kaya nga, salamat meron kayo mga ano kasi tatay, pakalakas, Godly Father na alert. Ano yung pangalawa? Steadfast what? Pakalakas, steadfast in the faith. Mahalaga kayo. Kaya mga tatay, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Amen? Continue. Magpatuloy kayo. Okay? Ano pa? Okay. Number 3, active. A godly father is alert. Ano yung pangalawa po? Pakalakas? Steadfast in the faith. Pangatlo, active. Okay? Active. Ano sabi ni David ulit kay Solomon? Anak, show thyself, be a man, act like a man. Ano sabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Corinthians 16:13? Quit your life, a man. Ano sinulat na quit you like a man? Act like a man. Amen? Act like a man. Okay? Magpakatibig ka, magpakalalaki ka, grow up, be mature. Follow me? Okay, be mature, be strong, huwag kang parang babae. Amen? Listen carefully. Sa likod din, May sasabihin ako sa inyo na gagawin ko sa inyo, bihira nyo ito magpakinggan na. Okay? Meron tatlong terminology na bihira ng pakinggan at baka hindi na pinag-uusapan ngayon. Tatlo yan. Masculinity, boyhood, and itong isa, manliness. Bihira ito mapakinggan. Okay? Pero sa ating bilang mga Kristiyano, mahalaga alam natin ito. Okay? Now, nung sinabi ni Pablo na quit you like a man, ibig sabihin, sa Tagalog, magpakalalaki kayo. Diba namin? Si David naman kay Solomon, ano sabi? Show thyself, ano ibig sabihin? Magpakalalaki ka. Be strong. Okay? But sino kasi about what? Masculinity. Alright? Masculinity. The word masculinity means pagkalalaki. Now, masculinity is a set of attributes, behavior, and roles associated with men and boys. Ito yung katangian, gawe, kilos, na nakikita mo lang sa lalaki. Amen, Christian? Amen? Dahil sabi ko kasi kanina, no? Na kung hindi natin babantay yung ating mga anak lalaki, okay, makikita mo talagang itong masculinity ay
nawawala na. Nakikinig ka sa akin? Nawawala na. Okay? Maraming kabataan ngayon, ayaw na hihirapan. Nakikinig kayo sa akin? Ayaw na natumihan. At takot sa sikat ng araw, namamayo. Namamayo sa bakit yung mukha, pulang-pula. Anong pinapahid ko? Anong pinapahid ko? Flowers? Sebo. Kasi lang. Kami ni Abi, hindi kami takot doon. Takot na kami sa stroke. Pero hindi masunog sa araw. Kasi, napawala na ito. Sabi nga sa inyo, anong kabataan namin nila Brother Paulo, during that time, alam niyo naman, di ba, bihira natin nakakita ng lalaki, na bata lalaki na babalik-balik, bihira. Talagang nagtatago sila, di ba? Ngayon, haya ka na, mas matapang pa sila. Kaya ka nilang patanggalin sa school pagka parang hindi mo sila nagustuhan. Amen? Ito yung panahon na anong batas ngayon, malabas, ha? Na hindi mo pwede sabihin anak mo ay male or female. Pag 7 years old na siya ang sabi mo siya male or female. Kademonyuhan yun. Kademonyuhan yun. Okay? Ay, kung ano naman masculinity is Bible. Amen? It's Bible. Okay? So, masculinity is a set of attributes, behavior, and roles associated with men and boys. Di ba? Aba, mamasel ang katawan, malakas, matap. Alisin? Ano pa? Guwapo. Hindi magandang lalaki. Guwapo! Guwapo! Hindi cute. Isip na yan. Para namin natin, bakit ka? Amen? Ano pa? Amoy barako. Malayo pa, kilalang amoy mo na. Ibig siya? Hindi ibig sabihin, hindi nililigo. Hindi ibig sabihin. Kasi talagang pawisan. Amen? Pawisan, talagang nagpagal, nagbungkal. Amen? Puro kayo kamay. Pati mukha, puro kayo. Matigas ang mukha. Ano sila? Listen carefully. Hindi madaling matilong. Hindi magmumpuloy. Hindi maragdami. Lalaki! Listen. Sino magtutulong ito sa kanila? Sa ating mga anak na yan? May ako ako. Amen? Natalagang hindi ko yung warrior. Amen? Amen? May mga anak ni bata na doon. Parang lalaki. Kumakanta, nakashade. Kumakanta, nakashade. Batang kayo, bata, perafers na. Amen? Mga anak ni Emerson, pag pinakanta mo, talagang para ako, amen? Yes, no, sino magtuturo sa kanila? Kung hindi tayo magkasagta ng ganda. Hindi na sila para turuan sa school. Wala, ipapahamak ang ating mga anak. Okay? Ipapahamak ng media ang ating mga anak. Kaya nga, masculinity. Makita yung kilos, mukha, at tayo. Amen? Masculine. Okay? Ano yung pangalawa? Boyhood. Boyhood. Now, boyhood is what? Boyhood is the prelude to manhood. Ito yung kanyang pasimula. Okay? Tungo sa pagiging tunay na lalaki. Boyhood. Sa Tagalog is what? Pagbibinata. Nagbibinata. You see? Nakakalungkot. Okay? Nakakalungkot na nakakita ka ng boy pa lang,
talagang lalaki, pero hindi nagbibinta, kundi nagdadalaga ang malaki yan. Okay? Nakakatakot, di ba ba? Okay? Honestly, by God grace, gusto kong iligtas natin itong mga batang ito. Amen? Natutuwa ako nakita ko yung anak ni Brother Ram. Talagang mukhang inaaral ako eh. Abang na kita mami. Marami tayong mga anak ni Brother King. Ayan, silang macho. Honestly, talagang itulungan nila itong mga batang masakit natin. Ngayon, talagang lumaki talaga silang mga banako. Lalaki. Hindi takyo. Amen? So boyhood is the prelude to manhood. Alright? Now listen carefully. If you don't get the boyhood right, okay? If you don't get the boyhood right, you don't get the what? The manhood right. Kapag sa kanyang edad, hindi mo sila na-motivate, na-hupog sa pagiging tunay na lalaki, you don't get the manhood right. Lalaki ang malambot. Lalaki ang pumipinantik ang boses at ang daliri. Nangangaliran. Are you with me, Christian? Amen? Now listen, to train boyhood is not pagkamumiyak. Hindi magandang umiyak kami sa lalaki. Ang Panginoon ay umiyak. Jesus wept, and even Apostle Paul umiyak, even Jeremiah umiyak. It is better to build them. Di ba namin? It is better to build them, okay, than to demand to be a boy. And again, now, sino kailangan? Yung godly father. Sino kailangan ng mga anak natin? Sino? Yung kanyang godly father. Na magtutulong sa kanya by what? Listen, by an example. Amen? Amen? Tayong mga ama ang magsilbing influence ng ating mga anak na yan. Boyhood should be a stepping stone to manhood. Nakalakas niya? Boyhood should be what? Should be the stepping stone to manhood. Okay? You see? Ito yung kanyang umpisa. No, kaya nga, during boyhood, sa kanyang pagbibinata, andon, tulungan na siya, i-build up na siya. Amen? Amen? Oo, pakita na siya ng godly influence. Okay? Kaya sabi ko, di ba, binagay ko, during his boyhood, ano yung sabi ko, dress him like a man. During his boyhood, ano sabi ko, dress him what? Dress him like a man. Damitan mo siya ng isang lalaki. Teach him, turuan mo siya. Okay? Na hindi nais ng Lord ng isang lalaki ay mayroong mahabang buhok at ang kanyang taste ay taste ng babae. Nakikinig ba kayo sa akin? Amen? Dress him like a man. Okay. Alright. So, tingnan mo siya, yung kanyang taste, talagang dapat taste ng lalaki. Pag kailangan ng gupit, hindi mo siya dadalhin sa parlor, sa barbershop. Nakikita ko sa akin, huwag yung papaparlor ang inyong anak. Naihimas-himasin yan, ipisa-pisain yan. Nakikita ko sa akin, ako sinasabi ko sa inyo. Okay? Iba ngayon. Alis na ulit ko na ako'y nangangamba. Okay? Naliwanag ang ating Bible, hindi ba? Ang pagdating ng Lord ay kinumpara din sa kaarawan ni Lot. Amen? Higit na ma-influensya ang mga LGBT. Kaya nga, during his boyhood, dress him like a man. Ano pa? Teach him physical coordination. Pakalakas na? Teach him physical what? Teach him physical
coordination. Anong ibig ko sabihin doon? Yung pagkilos, yung paglakad, yung pagtayo, yung pagsasalita. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tumawag. O anak, lumakad ka nga. Lumakad ka. Lakad. Baka gagawin. Lumakad ka. Tumayo ka. Huwag kang nakagalaw. Tumayo ka diretso. Magsalita ka nga. Nakaniyo ba ako? Nakaniyo ba ako? Turuan niya siya ng sports. Huwag lagi naka-cellphone. Amen? Pag-basketball mo, pag-boxing mo. Amen niya siya? Amen? Amen? Sabi ni San Pastor, it is not good for a boy to be indoors too much. Normal lang sa lalaki na gusto lagi nasa labas ng bahay. Pero may discipline naman. Okay? Nakikinig ka sa akin, normal yun. Kaya ako lagi nasa labas ng bahay. Amen ka siya? Kayong mga nagbabae, kayo nasa loob lagi kayo nagkamit sa video. Amen? Ang lalaki talaga, parang yung anak ni Isaac, di ba? Man of the field. Kaya malayo pa, damo mo na yung presensya. Amoy araw. Amen, Christian? Amen? Ayaw mo siya maglaro. Sino kalaro niya lagi? Huwag babae, ha? Amen? Sino kalaro? Sino ang kanyang kalaro lagi? Lalaki din. Amen, Christian? Amen? Kailangan nila yan. Kaya nga sabi ko, minsan sa inyo, di ba? Kasi sabi ko, boyhood should be the stepping stone to manhood. If you don't get the boyhood right, you don't get the manhood right. Okay? Ulitin ko lang. Teach him na pumatay ng ipis, palaka, daga, ano pa sabi ko? Sawa, cobra. Di ba naman yun? Kaya mo siya. Okay? Para hindi mo natakutin. Nakakahiya naman yung mas matapang pa yung babae sa lalaki. Tama ba ako? Okay. So agad, yes, agad the father, hindi pa ito, agad the father is what? Agad the father is what? Pangatlo po? Active. Active siya sa bahay. Active siya sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Pakalabas niya, yung pangatlo, ano siya? Agad the father is what? Active. Si David ay active sa buhay ng kanyang sambayan, di ba? Ano yung kabaligtaran nun? Nakakita ko sa mga picture ng mga tatay na pag nasa bahay, nakasalampak lang doon sa, anong tawag ko yung sopa na nalababanat, bumahalin? Couch ba? Couch, nakabalanda lang doon. Laki-laki ng tiyan. Bukas ang TV sa maghapon, tapos naka-cellphone pa. Maghapon, gano'n lang. Tapos, anong kakainin dyan? Anong walang yan dyan? Kakain ng walang iya. Pagkakain, sa lampak na naman. Nakikita ka sa akin? Yung mga anak, palit-palito, palampas-lampas lang. Nasaan pa kayo? Agad, the father is what? Active sa bahay at sa buhay ng kanyang pamilya. Alam niyang lahat yung nangyayari sa kanyang samahan. Sapagat siya ang ama ng tahanan. Active siya. No? Okay. Kaya sabi nga, no? Okay, be strong. Act like a man, then be strong. Show thyself a man.
Okay, now let me remind you, Chris, yung ating pinag-usapan kanina, di ba? Yung ating pinag-usapan kanina, 7 babae sa isang lalaki. Bakit? Ito yung magaganap, nagaganap na sa panahon natin ngayon. Okay? Kakaunti na lang talaga. Maraming lalaki pero kakaunti ang totoo. Okay? But I'm afraid, nanawa, sa Calvary, Santa Cruz, at Dungan, marami pa ang tunay na need. Okay? So, kaya talagang kailangan natin sa ating church ng godly father. Alright? At bawat pamilya rin, kailangan din ng godly father. Okay? Mga tao ng Diyos, may takot sa Diyos, at pero matibay na pananampalataya sa Diyos. At active sa buhay ng kanyang sambahay, at active sa buhay ng kanyang church. A godly father. Tayo natin tumit na lang.